Ilan ba yung na-AJK daw? Saan yung mga death certificate nila? Raymond Ramos ang na-AJK daw ayon sa mga chismosa, sa mga fake news ng ating Nobel Peace Prize winner ay 30,000. Pero yung nagsampa po ng reklamo ay 43 sa loob po ng 8 taon. 43 divided by 8, 5. O gawin na natin 6. 6 na tao ang napapatay sa loob ng 1 taon. Crime against humanity daw yan. Tignan nyo na. Ganyan pala crimes against humanity. Yung buong 43 na yun, isang bahalang ni Bongbong Marcos yun, mas marami pa namatay. Mas marami pa po namatay sa kapalpakan ng mga pagtugon sa baha kaysa sa 8 taon na AJK. Imagine ninyo. 43, dinala nyo pa ron? Grabe naman. Maghanda-handa na po kayo. Na hinahanap ko yung pulis. Hindi raw siya magre-resign. Sabi ng pulis na nagpo-post na yung kay Duterte, yung pagkakahuli kay Duterte. Kasi pag nag-resign daw siya, mawawala na raw ng matinong pulis. Boss Buzz, nakasama si Jennifer Laude sa pinarada. Nakasama si Jennifer Laude sa pinarada na EJK victim daw. Kasama pati yung namatay sa Hastings, daming tanim EJK. Ayan, yung sa Hastings nga, di ba? Ngayon, sino nagpe-fake news? 11 years ba yung 43? Kita mo, 11 years. Puro bata na rape, pinatay pa, binabalita naman nila, kaso malamya. Yung hindi sinusugundahan ng pag-aalala ng angkor nila. Pero pagbalita sa Davao, halos minuminuto, pinaulit-ulit, Boss Badong. Ganyan po sila magbalita. Halos i-ignore yung mga balitang ganyan. Pero mga Pilipino po, may social media eh. Kumakalat po yan sa mga social media, yung mga napatay ng addict ngayon. Balik na tayo sa ganun. Sana maubos lahat ng mga addict. October 25, 2024, the devastation caused by severe tropical storm Christine in Bicol region has left 29 people dead. Yan lang ba? Hindi. Maraming namatay. Merong bagyo ngayon kay BBM na mas marami pa namatay. Kakapanood ko lang, binaril yung bata ng adik. Akala siguro nasa laro, pabalik-balik pa ang takbo, tapos sabay baril sa batang dumadaan. Grabe. Kasi nga may iba silang mundo eh. Get well soon, Sir Salvador Bingbong Medialde. Ayaw nga pala. No? Ayan po. Si Medialdea po nasugod sa ospital. Kasi natatandaan ko, meron silang reunion ng mga cabinet official ni Tatay Digong. Naka-wheelchair yan si Medialdea. Nagtaka nga ako, siya yung alaalalay ni Duterte, ni Tatay Digong. O ngayon, na-hospital pa. Pag may nangyari po dyan, kasi siyempre kinakailangan eh. Kinakailangan niya ng mag-accompany sa kanya eh. Tingin-tingin kayo, baka isama ng mga picture natin sa AJK victim ko, no? Dinala nila si PRRD sa Netherlands nang walang kalaban-laban dahil hindi dumaan sa due process. Kaya maliwanag na kidnapping. Correct. Yan po ang usapin muna, Tulpo, hindi yung guilty ba or not guilty. Ha? Nicholas Kaufman ang Sakalam Serbadong, na-interview siya kanina. Boss Bad, si Garin, 90 plus dengbak siya, patay. Dapat ICC yan. Wala na, inatras na nga yung kaso. Inatras na nga yung kaso kay Garin. Boss Bad, yung pulis na nag-vlog, kawawa sa sinampahan ng kaso. Alam niya na po yung ginagawa niya eh.
And ang pinakamaganda, suportahan natin yung vlog, yung pagbablog niya. Ayun lang magagawa natin. Kinasuhan siya eh. Dapat suportahan na lang natin siya. Kung naniniwala tayo sa vlog niya. Boss, napagkamalan boss, dadasaw ko. May kwenta ba kung ilan ang addict now sa Pinas? Kung gaano kadami droga ang pumapasok sa Pinas? Alam niyo po, ang hirap po kasi, pati kasi mga crime rate, magtataka ka eh. No? Yung crime rate ngayon, sobrang nabababaan pa sila. Ewan ko na lang kung bakit kayo nababaan kasi 6 years wala pong ganyan. Takot po ang mga kriminal. Kahit po mga pangkaraniwang krimen, takot eh. Takot maglaglag ng bala, takot hut-hut. Kahit yung mga simpleng nawala pati mga kotong cups eh. Yung mga nanghihingi ng manghuhuli, tapos hingihan ka ng lagay, nawala po lahat talaga, as in. Hindi naman masabi na 100% nawala, siguro 95%. Marunong kasi si Tatay Digong makipag-usap. Marunong si Tatay Digong na makipag-usap sa kriminal. Boss Bads, tama ba pagkadinig ko, sabi mo di na makakalis si Tatay Digong sa ICC? Correct. Hindi pa kakawalan ng ICC yan hanggang sa siya. ICC lang po yung magsasabi kung yung conditional, anong tawag doon? Pag napagbigyan sila sa conditional release. Nakakalimutan ko lagi yung tawag eh. May termino sila, parang piyansa sa atin. ICC lang po. Ang sinasabi kong hindi sila papakawalan sa request ng Pilipinas o request ng korte natin, hindi kikilalanin yan ng ICC. Ang kikilalanin lang nila, interim release. Makakalaya lang si Tatay Digong pag inalaw sila ng interim release or kaya i-reject yung kaso niya. Hindi tatanggapin ng ICC yung ikinakaso sa kanya. So yun po, ICC na po yan. Yung sinasabi kong baka mamali kayo ng pagkaintindi sa sinasabi kong hindi yan papakawalan sa simpleng request ng kahit na anong korte sa Pilipinas. Halimbawa, sinabi ng Supreme Court, dapat dito litisin. Hindi bibigay ng ICC yan. Kasi nasa kanila na eh, pagpipilitan na nila eh. Hindi naman sakop ng batas ng Pilipinas yung ICC. Kaya nga maling-mali talaga yung pagbibigay. Pero pag kusa natin pagsusuko kay Tatay Digong. Pero makakalaya siya kung bibigyan siya ng interim release. Doon ko lang din naman natuklasan yun eh. Doon mismo kay ICC judge na bumili ng piluka sa Divisoria. Merong interim release. Yun po. At saka, pag nireject po sa yung paghahain ng prosecution sa tingin ng ICC, putya wala na. Ano ba tong ebidensya nyo labang kay Digong? Panay hearsay pala to. Mga tipong ganon. Yun po. Pag nireject yan, doon lang lalaya si Digong. Pero ang sinasabi kong hindi lalaya si Digong kung magre-request lang yung gobyerno ng Pilipinas. Kumbaga, iba na yung usapin dito, iba na yung usapin doon. Dalawang set na hindi na magkaugnay. Titignan na natin siya na magkaibang set na siya. Si Kaufman na bahala dyan, sila Panelo naman ang bahala dito sa Pilipinas. Hindi, pwede talagang mapawalang sala na, is either i-atras or kaya sabihin na parang 'di ba yung mahina yung kaso nyo, parang ganun. I-dismiss. Kaya lang may termino sila eh. Hindi dismiss hindi nga dismiss. May iba silang termino sa dismiss. Acquittal, 'yon pwede. Kaya lang nag-trial na noon yung
dinismiss na sa bago magkaroon ng ano ng hindi ang acquittal kasi dumaan na kayo sa trial eh. Yung before pa mag-trial, yung pakitaan pa lang ng ebidensya. Puta, binubulan nyo naman kami. Itong ebidensya nyo naman, hindi naman tunay na ebidensya to eh. Hearsay lang to eh. Dismiss ang tawag sa atin dun eh. Di ba? Dismiss ang tawag sa atin dun. Hindi, iba pa yung interim release. Ang interim release, dahil matagal pa yung mga trial, release ka muna. Parang dismiss sa atin, pero may ibang tawag. Hindi nga po. Sa korte natin dismiss. Kaya nga wag niyong lituin yung sarili niyo. Parang dinismiss na kagad dahil lack of evidence. Sa atin yun, dinismiss dahil mahina ebidensya. Bakit pa tayo Boss Bas, di ba meron na pong desisyon ng SC? Tungkol sa AJK na hindi na pwedeng mag-file sila ng case tungkol dito. Hindi ko po alam kung ano po yung hindi ko po never heard po. Charges dismiss. Dismiss nga talaga. Ito po 'di ba nasa pre-trial tayo tapos na. Sa pre-trial para lang maunawaan natin yung laban no. Sa pre-trial, yan yung naganap, yung binasahan si Tatay Digong, pinakilala yung mga pinakilala yung mga prosecutor, sila Kan, pinakilala yung mga judge, yung tatlo, at saka pinakilala yung mga si Tatay Digong, pinakilala sa kanila, at saka yung si Medaldea. Yan po. Tapos binasahan siya ng charge. Tapos, nagtakda ng kung kailan yung susunod. Di ba? Yung sa September 23. Ngayon, ano mangyayari sa ngayon sa September 23? Ito na yon. Decision on charges. Yan. So, dalawa po ang pwedeng mangyari. Charges confirm. Pag sinabi pong charges confirm, tuloy na yung trial. Or charges dismiss. Ayun, dismissal. Ayun. Pero yun, charge dismiss. If the evidence is insufficient, the charges are dropped and the accused is released from ICC custody unless detained for other reasons. The prosecution can later resubmit with new evidence if available. Okay, so sa September 23 po, ayun po mangyayari. Tuloy-tuloy po yan eh. Okay. Interim release. Sa mga transition po, yan, magkakaroon ng interim release. Delays or challenges, yan. So yung charges dismiss po, magaganap po yan sa susunod. Or charges admit. Charges confirm pala. Pag sinabing charges confirm, tuloy ang kaso ng ICC. Pag sinabing charges dismiss, laya na si Tatay Digong.